Sa panahon ngayon mga kapuso, aminin natin na nagkukulang tayo sa pangangalaga sa ating kalusugan gaya ng proper diet at exercise dahil na rin sa nagbabagong lifestyle. Kaya iyan ang pagkukwentuhan natin ngayong umaga kasama si Dr. Martha Carol Ann C. Valle, isang internal medicine doctor mula sa Region 1 Medical Center. Alright, good morning Doc Martha and welcome to Mornings with GMA Regional TV. Good morning, Sir CJ. Okay, unang-una, ano po ang kahalagahan ng nutrisyon at physical activity sa ating kalusugan? Ang mahalaga po ang nutrition at physical activity sa ating kalusugan. Binabawasan po nito ang risk ng mga sakit katulad ng diabetes, sakit sa puso, obesity, stroke, at iba pang cancer-related diseases. It helps us po to achieve and maintain our ideal body weight. Okay. Ang pinaka-importante po is it improves our quality of life. Okay, Doc, meron bang mga sustansya na kailangan ng ating katawan? Yes po, kailangan po natin ng protina, healthy fats, carbohydrates, and water. Ang protina po ay para makatulong po ito sa mga muscles po natin, para sa growth and develop po ng muscles, buto, buhok, at kutis po natin. So makakuha po ito sa mga lean meats, sa mga red meats po na lean meats, sa mga isda, mga poultry, eggs, at iba pong gulay katulad ng beans and legumes. Okay. Ang healthy fats naman po ay para sa growth and development ng cells natin, para din po ma-absorb ang mga vitamins and minerals, para din po gumana ang utak natin. Nakukuha po ito sa mga fish, katulad ng salmon or tuna, at prutas katulad ng avocado and mga nuts Paborito po. ko yun. Yes Ang po. sasarap ng pagkain na yan. Carbohydrates naman po para magkaroon tayo ng energy. So, nakukuha po ito sa kanin, sa pasta, at sa iba pong gulay at prutas. Pero wag masyado ang kanin kasi mahal ang bigas ngayon. Opo, at kapag sobra naman po is nakakabigat. Oh. Ang pinaka-importante po is ang water. Kasi tayo po made up of 60% of water. Alright. At konting dehydration lang po, pwedeng mag-cause ng sakit sa ulo, pagkahilo, and pwede din po maapektuhan yung mood po natin. Doc, meron bang mga pagkain na dapat iwasan? Opo, sir. Iwasan po natin mga processed foods, mga foods na may MSG, mga may additives, mga added sugar, mga foods na may pesticide, at mga seed oils. Ano ang ibig yung sabihin dun sa seed oil na dapat iwasan natin? Ang seed oil po ay galing sa mga cotton oil, rapeseed oil or canola oil, sa mga sunflower oil. Yun po. According po sa recent studies, ang mga ito po ay kinukuha and then papainitin po nila ito sa mga mataas na temperature. And because of this, mag-create po ng mga substances na very dangerous po sa atin. Mag-cause po ito ng mga chronic inflammatory diseases katulad ng asthma, autoimmune diseases, diabetes po, pagbigat din ng timbang, anxiety, depression, at iba pa pong metabolic disorders. Pag nagluluto tayo, di ba, kailangan natin ng oil. So ano yung mga suggestion nyo na gamitin na oil sa ating pagluluto? I suggest po gumamit po tayo ng olive oil, avocado oil, coconut oil po, and tallow po. Grass-fed tallow po. Okay, mapunta tayo dun sa physical activity naman. Ilang minutes ba ang kailangan gugulin sa ating exercise? Iba-iba po ang kailangan ng isang tao. Pero usually po, ang 30 minutes na brisk walking 3 times a week ay okay na po. Kung Okay. gusto naman pong magbawas ng timbang, ay 90 minutes po 5 times a week. Pero kailangan po kasama ang wastong diet or wastong pagkain, ang ibig ko pong sabihin. Pag tinatamad sa paggalaw, galaw-galaw, ano po yung mga may i-recommenda na po natin na physical activity sa kanila? Apo, I suggest start slow muna po. Mga 10 minutes po, brisk walking, hanggang sa maabot na po yung 30 minutes yun. Or, pwede din pong Kung ayaw pa rin bumangon, anong gagawin? mag-stretch po sa kama. Pwede din pong makinig sa music na nakaka-induct po para makasayaw po. And pwede din po siyang mag-bike kung gusto niya, mag-hike. Stationary bike. Meron pwede din po. Oo. Pwedeng stationary or sa labas po. Kung gusto niya pong mag-basketball, okay din po yun. Mag-swim, yun po. Okay. Aside from nutrition and physical activity, ano pa yung mahalagang bagay para sa ating kalusugan, para maging healthy po tayo, Doc? Yes po. I suggest po na mag-meditate po tayo at least 2 times a day po. Importante din po yung sleep. Kailangan po natin ng enough quality sleep.
Yes, spend time with nature din po. Tama. Ayun po. Ang ganda ng meditation sa nature, ano? Opo. Tapos ang music mo is yung pagaspas ng tubig sa ilog. Mga nature sounds, mga Oo, tapos yung huni ng ibon. Anyway, maraming salamat Doc Martha sa Yes po. mga impormasyon. Thank you for being here. Baka po may mensahe po kayo sa ating mga kapuso. Go ahead po. Maraming salamat din po, Sir CJ. Hinihikayat po namin ang mga mamamayang Pilipino na suportahan ang mga activities at programa ng RONNC Public Health Unit at Gender Awareness and Development bilang pakikiisa na maisulong ang mga national health programs ng DOH. Maraming salamat po. Mga kapuso, nakapanayan natin si Dr. Martha Carol Ansi Valle, isang internal medicine doctor mula sa Regional Medical Center. Diyan lamang po kayo mga kapuso, magbabalik ang Mornings with GMA Regional TV.